Habang lula ng sasakyan sina Romano at Mayor Delgado ay patuloy silang nag-uusap na may kinalaman sa sabong. Pilit na inaalam ng alkalde kung anong klaseng lalaki ang bayaning binata na magiting na iniligtas ang kanyang unika iha. Nang marating nila ang madilim na bahagi ng kalsada kung saan doon ang daan patungo sa kinaroroonan ni Kapitan Magno, ay doon rin mismo bumaba ang mayor. Ruben, ikaw na ang bahala kay Romano. Siguraduhin mong ligtas siyang makakauwi sa kanilang bahay. Ani ni Mayor Delgado sa kanyang driver. Huwag po kayo mag-alala, boss. Ako na po ang bahala sa kanya. Maiksing tugon ni Mang Ruben. Labis na nagtataka si Romano kung bakit bumaba sa madilim na bahagi ang alkalde. Pakiwari niya itutungo ito sa lugar kung saan naganap ang insidente. Nahihiwagaan siya sa ama ni Serenity kung bakit nalaman nito ang eksaktong pinangyarihan kahit hindi naman niya ito nabanggit. Ang nagpapagulo pa sa kanyang isipan kung bakit wala man lang itong kasamang bodyguard, lalo't marami itong kalaban sa politika. Matapos siyang ihatid ng driver sa kanilang lugar, ay nag-iisip siya kung ano ang gagawin niyang palusot sa kanyang nakakabatang kapatid. Paniguradong umuusok na ang ilong ni Maria sa matinding galit. Tulad ng kanyang inaasahan, sa bungad pa lang ng pinto, nakabusangot na ang mukha ng dalaga. Walang tigil siyang binulyuan ni Maria. Saan ka ba galing, kuya? Bakit bigla ka nalang umalis kanina? Naiinis na talaga ako sa'yo. Tingnan mo ang ginawa mo. Hanggang ngayon, wala pa rin si Kuya Jolino. Nasaan ba si Insan? Hindi ba kayo magkasama umuwi? Magkasama. Pero agad siyang umalis para hanapin ka. Nakakainis ka talaga. Saka kuya, ang mga mahiwagang itlog, napisa na. Ayaw lumabas ng mga sisiw at nagtatago sa ilalim ng katre. Hindi ko rin makuha ang mga sisiw dahil may kung anong bagay na tumutulak sa akin para hindi ko sila mahawakan. Talaga, Maria? Nakita mo ba kung ano ang itsura ng mga sisiw? Hindi nga kuya. Madilim sa ilalim ng katre. Kapag sinisipat ko to ng ilaw, bigla na lang pumapatay sindi. Mabilis na tumungo si Romano sa kanyang silid para tignan ang bagong himsa ng mga sisiw. Nasasabik na siyang makita ang mga ito. Nakasimangot namang sumunod sa kanya ang kapatid. Nang makapasok siya sa kwarto, ay biglang namilog ang mga mata ng dalaga sapagkat kusang lumabas sa ilalim ng katre ang makukulay na sisiw. Hindi biro ang kanilang laki na mahigit 3 beses ang sukat sa pangkaraniwang mga sisiw. Kulay ginto ang kanilang makintab na balahibo. Kusang dumapit ang mga sisiw sa kanya. Tila alam ng mga ito kung sino ang kanilang amo. Nang mahawakan niya ang mga sisiw, ay biglang lumabas ang kakaibang aura sa kanyang katawan. Dumaloy ang kanyang enerhiya sa katawan ng mga sisiw at biglang kumislap ang kanilang balahibo sa nakakasilaw na liwanag. Ay unti-unting lumalaki ang mga sisiw hanggang sa tuluyan silang naging ganap na makikisig na tandang. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit bigla na lang lumaki ang mga mahiwagang manok. Nagawa pang kusutin ni Maria ang kanyang mga mata kung tunay ba ang kanyang nakikita. Akala niya'y namamalikmata lamang siya. Kuya, totoo ba ang nakikita ko? Bakit bigla na lang silang lumaki nang hawakan mo? Anong uri ba sila ng manok? Kapatid, tulad ng sabi ko, ang mga mahiwagang itlog galing pa sa mundo
ng mga engkantado ang mundo kung saan naroroon si Kuya Pedro. Ang mga manok na ito ang magpapabago sa ating buhay. Sila ang maghahatid sa rurok ng ating tagumpay. Mas lalong binalot ng kababalaghan ang loob ng silid nang magsalita ang isang mahiwagang tinig na nagmumula sa isang tandang. Romano! Ako ito! Si Tandang Maya. Ginamit ko ang aking maika na konektado sa mga ginutoong manok na ito. Sa paraang ito ay maaari mo kong makausap. Maging ang kuya mo. Ang mga manok na yan ang magsisilbing tulay sa pagitan ng aming mundo. Tandang Maya? Ang ibig niyo pong sabihin, mga mahiwagang manok ang magsisilbing komunikasyon namin ni Kuya Pedro? Sa pamamagitan ng mga manok na ito, ay malaya kaming makakapag-usap? Tama ka, Romano. Kaya ibinigay ko sa iyo ang mga mahiwagang itlog. Ayon sa kagustuhan ng binatang sugo, sinadya kong kausapin ka upang sabihin ang isang mahalagang detalye tungkol sa mga sagradong tandang. Ano po ang mahalagang bagay na dapat kong malaman, Tandang Maya? Romano, makinig kang mabuti. Hindi mo na kailangan pakainin ng anumang pagkain ang mga sagradong tandang. Hindi nila kailangan kumain tulad ng pangkaraniwang manok. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Paano sila mabubuhay kung hindi ko pakakainin? Mabubuhay sila hanggat nabubuhay ka, Romano. Sapagkat ang espiritual mong kapangyarihan ang magsisilbi nilang pagkain. Kakainin nila ang dalisay at positibo mong enerhiya. Kaya panatilihin mong busilak ang iyong puso. Sige na, Romano. Kailangan ko nang magpaalam. Marami pa akong dapat gawin. Balang araw, makakausap mo rin si Pedro. Dahil sa mga sinabi ng matandang propeta, maliwanag na kay Romano ang lahat. May malalim pala na dahilan kung bakit ipinagkaloob sa kanya ng taong ibon ang mga mahiwagang itlog. Si Pedro na mismo ang humiling kay Tandang Maya na ibigay ito sa kanyang kapatid dahil hindi na siya makakapunta sa mundo ng mga mortal. Klarado na ang lahat kung bakit biglang lumaki ang mga sisiw. Dahil kinain ng mga ito ang kanyang positibong enerhiya. Napatulala na lamang si Maria sa kanyang mga nasaksihan. Hindi niya lubos sa kalain na magsasalita ang isang ginintuang manok na minamanipula ni Tandang Maya sa kanilang dimensyon. Hindi umalis sa tabi ni Romano ang mga tandang. Kung saan siya pupunta ay susunod ang mga ito sa kanya. Hinimas niya ang mga ginintuang manok. Bawat himas ay lalong kumikintab ang mga balahibo. Para hindi maibunyag at manatiling lihim ang bumabalot na hiwaga sa pamamahay ng kanyang pinsan, naisip niyang gawing bahay ng mga tandang ang ilalim ng katre. O Maria, anong nangyari sa iyo? Bakit ka nakatulala? Parang mababaliw na yata ako, kuya. Ngayon lang ako nakakita ng nagsasalitang manok. Hindi nagsasalita ang manok, Maria. Ang narinig mong tinig, boses iyon ni Tandang Maya, ang matandang propeta sa kabilang mundo. Kalimutan mo na lang ang mga narinig mo at baka tuluyang kang mabaliw. Alis muna ako at hahanapin ko si Jolino. Huwag ka nang umalis, kuya.
Hintayin na lang natin umuwi si Insan. Isa pa, taga rito lamang naman si Kuya Jolino. Habang hinihintay nila ang kanilang pinsan, ay nagpaalam si Romano sa kanyang kapatid. Naalis siya kinabukasan. May taong susundo sa kanya para pumunta sa pribadong lupain ng alkalde. Gayunpaman walang nagawa ang dalaga, lalo't ang mayor mismo ang nag-imbita sa kanyang nakakatandang kapatid. Sa kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang kanilang pinsan na naliligo sa pawis. Napamura pa ito nang makita si Romano. Ikaw talaga, Insan. Pinag-alala mo ko. Maghapon kitang hinanap. Bakit kasi hindi ka nagpaalam kanina? Kung saan ka pupunta? Para na akong praning kakahanap sa iyo. Pasensya ka na, Insan. Biglaan lang kasi ang nangyari kung bakit ako umalis kanina nang walang paalam. Dahil dumating na si Jolino, ay nagyaya ng kumain si Maria. Pagkakasama silang kumain sa hapag, hindi ginalaw ni Romano ang bigay na ulam ng Mayora. Pagkat karne iyon ng tao, wala siyang balak banggitin ang bagay na iyon sa kanyang mga kasama. Dahil ayaw niyang mabahala ang mga ito. Lalo't makapangyarihang pamilya ang kumakain ng laman ng tao. Subalit wala pa siyang sapat na katibayan kung nagmula sa angka ng mga halimaw ang mga magulang ni Serenity. Hindi rin niya alam kung kumakain ng tao ang mayuming dalaga. Hinabili ni Romano sa kanyang pinsan ang tungkol sa mga ginuntoang manok na huwag itong hahawakan. Hayaan lamang ang mga sagradong tandang sa ilalim ng katre. Habang wala siya, ikinuwento din niya dito ang biglaang paglaki ng mga sisiw para hindi na magtaka si Jolino. Samantala sa madilim na kakahuyan sa tabi ng sapa kung saan nakahandusay ang mga bangkay ng pulis ay mayroong isang mabagsik na halimaw na nilalantakan ang mga katawan nito na walang iba kundi si Kapitan Magno. Habang minumukbang ng kapitan ang ilang bangkay, ay biglang dumating ang isa pang mabangis na halimaw. Walang habas nitong nilamutak ang lamang loob ng isang pulis na pinatay ni Romano. Mayor, inilaan ko po sa inyo ang ilang sariwang bangkay. Pagkat alam kong darating ka para kainin ang katawan ng mga kasama ko, magpakabusog ka po, Mayor. Saad ni Kapitan Magno sa alkalde habang kinakain ng bangkay ng isang kabaro. Wala namang naging tugon ang alkalde at patuloy lamang nitong nilalantakan ng sariwang bangkay ng mga pulis na balak gasain ang kanyang nag-iisang anak. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis nilang naubos ang laman ng tao. Halos sinimot nila ang bawat hibla hanggang sa matira ang mga buto. Lumipas pa ang ilang sandali ay biglang dumating ang isang kotse na mismong sasakyan na humatid sa magiting ng binata para sunduin sina Mayor Delgado at Kapitan Magno. Bago nila tuluyang lisanin ang kasukalan, ay tinapon nila ang mga sariwang buto sa naglalagaslas na tubig sa sapa. Pinasabog din ni Kapitan Magno ang pulis patrol gamit ang granada para walang maiwan na ebidensya. Malakas ang kapit niya kahit hindi siya makukulong o matatanggal sa serbisyo. Mayor, nagkita na po ba kayo ni Romano? Ano ang masasabi mo sa kanya? Oo, nagkita na kami. Gusto ko ang binatang yun. Malaki ang magiging pakinabang niya sa akin. Gagawin ko siyang tauhan. Siya ang nais kong gawing bagong tagapamahala sa aking negosyo sa sabungan. Tingin ko, magkakasundo kaming dalawa.
Sigurado ka po, Mayor? Mabuting tao si Romano. Paano kung malaman niya na iligal ang mga negosyo mo? Baka siya pa ang maging banta sa buhay mo. Hindi pangkaraniwang tao ang binatang iyon. Nagtataglay siya ng pambihirang lakas. Minamalit mo ba ako, Kapitan? Kaya kong paikutin ang batas sa aking mga kamay. Si Romano pa kaya? Oras na maging tinik sa lalamunan ko ang binatang iyon. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya at gawing panlaman sa tiyan ko. Tingin ko po, Mayor, hindi madaling patayin si Romano. Oras na maging sagabal ito sa inyong mga iligal na gawain. Isa pa, mukhang interesado ang anak nyo sa binata. Kung magiging tapat kong tauhan si Romano, hindi ako magiging hadlang kung magkaroon man sila ng ugnayan ni Serenity. Kung saan masaya ang anak ko, masaya rin ako. Pero kung magkakaroon ng sungay si Romano at susawagin ako na mismo ang magtutumba sa kanya. Ruben, ihatid mo na si Kapitan sa asyenda. Matapos mo kong ihatid sa mansyon. Nasasabik na ako sa magaganap na derby bukas. Marami na naman akong malilikom na salapi. Mayor, di ba pupunta bukas sa magaganap na sabong ang vice alkalde? Pagkakataon natin to para patayin siya. Alam niyo naman na si Vice Mayor ang magiging karibal ng inyong asawa sa darating na eleksyon. Tanga ka ba? Sa tingin mo ba pupunta si Vice Mayor sa arena na walang mga armadong bodyguard? Gamitin mo nga ang kokorte mo, Kapitan. Ako nang bahala magplano kung paano itutumba si Vice Mayor. Natigil ang masinding pag-uusap ni na Kapitan Magno at Mayor Delgado nang ihinto ng driver ang kotse sa tapat ng malawak na tarangkahan sa mansyon. Tahimik na bumaba ng sasakyan ang alkalde at tinignan ng masama ang kapitan. Hindi niya nagustuhan ang pagiging mapurol ng utak nito sa mga palyadong plano. Kinabukasan, maagang bumangon sa higaan si Romano. Nasasabik na siyang pumunta sa malawak na asyenda ni Mayor Delgado. Maaga siyang naligo at pinakain ng positibong enerhiya ang mga ginintoang manok. Hindi maipinta ang ngiti sa kanyang labi, sapagkat mararanasan na niyang makapasok sa isang elegante at malawak na arena na pinagdarausan ng mga primera klaseng panabong ng manok. Lahat ng mga kilalang personalidad ay lalahok sa arena ng mga mandirigmang panabong. Matapos siyang maligo at magbihis ng damit, ay magalang siyang nagpaalam kina Maria at Jolino. Habang hinihintay ni Romano ang kotse na magsusundo sa kanya, inausap niya ang kanyang nakakabatang kapatid na huwag lalabas ng bahay kung maaari. Manatili lamang ito sa loob ng kanilang silid para bantayan ang mga ginintoang tandang na nasa ilalim ng kanilang katre. Hinabilin din niya si Maria sa kanyang pinsan. Nang dumating ang kanyang sundo na minamaneho ni Mang Ruben, ay nagmamadali siyang sumampa sa sasakyan. Tahimik lang ang matandang driver habang maingat na pinapatakbo ang kotse. Makalipas ang ilang minuto ay narating na nila ang malawak na gate sa asyenda. Gumuhit sa kanyang paningin ang mga armadong lalaking nagbabantay sa malapad na gate. Tinumbok nila ang kaliwang daan, taliwas sa kinatitirikan ng mansyon. Nasipat niya rin sa hindi kalayuan ang napakaraming panabong ng manok. Isang liblib na kalsada ang kanilang binaybay na napagigitnaan ng dalawang mataas na pader. Nang marating nila ang dulo ng daan,
ay tumambad sa kanya ang isang napakalawak na gusali. Walang mga bintana sa malaking pabilog na konkretong arena. Maraming magagarang sasakyan ang nakaparada sa labas. Bawat sulok sa labas ng arena ay mayroong mga nagbabantay na kalalakihang may hawak na mahahabang baril. Narito na po tayo, Sir Romano. Sabi ni Mayor, ako muna ang bahalang mag-asikaso sa iyo habang wala pa siya. At saka papunta na rin si Mayor Delgado. Sige po, Mang Ruben. Maiksing tugon ni Romano habang pinapasadahan ng tingin ang buong paligid. Namangha si Romano nang makapasok sila sa loob ng malawak na arena. Maraming tao ang nakaupo sa bawat sulok. Nagkalat na rin ang mga sabongero habang hinihimas ang kanilang mga panabong na manok. Pakiwari niya ay mga bigating tao ang manonood at pupusta sa digmaan ng mga tandang. Mayroon ding VIP para sa mga politiko na mahilig sa sabong na halos milyones ang tinataya. Ang labis niyang ikinagulat kung bakit tila espesyal ang pagtrato sa kanya ni Mang Ruben. Dinala siya ng driver sa mismong opisina ni Mayor kung saan gawa ito sa matibay na salamin. Sa ikalawang palapag, matatanaw lang sa malawak na opisina ang pagdarausan ng mga mandirigmang panabong. Mahigpit ang seguridad, kaya paniguradong kontrolado ni Mayor Delgado ang buong gusali.